Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction na opinion itong post ng Bombo Radio Iloilo. Inilonggo ito NBI Director Melvin Matibag nakabaton sang pagkilala bilang Outstanding Public Servant Award for Leadership, Integrity, and Public Service bilang nagapamuno sa National Bureau of Investigation. So, ang alam ko ito, ang naggawad sa kanya yung survey group na RP Mission Development Foundation Incorporated. Ito yung isang survey group na hindi ko pinapaniwalaan. Basta survey nila, ang taas ng rating ng Pangulong Marcos Jr., ang taas ang rating ni Martin Romualdez noon, ang taas ang rating ni Sandro Marcos. So, tingnan nyo ang reaksyon ng taong bayan. 13,000 ang nag-react. 11,000 ang tumatawa. 1,100 lang. 1,900 lang ang nag-like. So, percentage-wise, more than 90% hindi naniniwala sa award na ito. Yan katanggap siya, hawak niya yung punta natin yung reaksyon ni Attorney Guanzon sa award na ito. Post na ang balita ngayon. Title, naloka ako sa award na ito. Ito ang reaksyon ni dating COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa pagkilala kay NBI Director Melvin Matibag bilang Outstanding Public Servant ng RP Mission Development Foundation Incorporated. Kasama sa ibinahagi niyang post ang mga larawan ng ilang opisyal na ginawaran din ng RPMD noong 2023. Kabilang, tignan niyo itong mga recipient Martin Romualdez. Outstanding public servant. Same fader, flux together, di ba? Sandro Marcos. Ano yan? Di ba si Martin at Sandro yung tinagurian ng yung ano ba yun? Yung investigative journalism. King. Budget Insertion King ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ang top notcher is si Sandro Marcos, pumapangalawa si Martin Romualdez. Tapos silang nakatanggap ng Outstanding Public Servant Award ng RP Mission Development. Ngayon, isinunod din nila si Melvin Matibag. Sino pang nakatanggap? Ralph Tulfo. I don't know. Ito ba yung anak ni Rafi Tulfo? Ralph Tulfo at JJ Suarez. Sige, award lang dyan. Hindi na ipinaliwanag ni Attorney Guanzon kung ano ang particular niyang question sa mga parangal. Samantala, nakakuha si Matibag ng 88.5 Index of Governance rating sa Boses ng Bayan survey ng RPMD noong Hulyo 2026. Ulitin ko. Una kong nakam across ang RPMD Foundation Incorporated noong 2021 pa bago yung election nung 2022, yung presidential election. Sa mga surveys, yung mga legitimate Pulse Asia, SWS, yun, Pulse Publicos Asia. Nangunguna ang Uniteam, Mayor Sara, BBM, silang nangunguna sa survey. Tapos biglang naipublish survey ng RP Mission Development, biglang nalampasan, nanguna si BP Leni at Kiko Pangilinan. Sabi ko, wala na. Since that time, tinatawanan ko na itong RP Mission Development Incorporated. Basta maglabas ng survey, kabaliktaran.
But there's nothing wrong. Tanggapin nyo lang ang award. Ang tunay na award is nasa taong bayan. Yung perception ng taong bayan. Tignan nyo na lang yung reaksyon. 13,000 ang reaksyon, 11,000 ang tumatawa. Ano yon? Kapanipaniwala? Siguro may naniniwala ka kaunti ang karamihan. Anong magandang nagawa ni Milvin Matibag sa NBI? To me, ang NBI is napaka-professional na institution. Mulat sa pool, marami akong kaibigan na kasama ng mga NBI agents, napaka-professional sila. Ngayon lang nagkaroon ng question mark ang ating NBI as an institution pag-upo nitong si Director Milvin Matibag. Sige lang. Dahil siyang pinagkatiwala ng Pangulo, hindi sige. Sayang si Director Jaime Santiago. Yun sana ang mga matitino na dapat magtagal. Kailang kita niya na siguro may nakikita niya na hindi niya makurso na daan in the future. Kaya irrevocable resignation siya. Yung pumalit kay Director Santiago, okay pa yun dahil career service officer yun. Director Magno ata. Okay naman. Nung nag-announce si VP Sara na tatakbo ng pagka-presidente, ayun na. Hindi nagtagal. Matibag na, in-appoint. Anong description ni Congressman Erese kay Matibag? He is a political operator. Hindi siya professional investigator o professional intelligence officer. So, hindi siya bagay sa NBI kung tutuusin. Kaya lang, dahil pinagkatiwalaan siya ng Pangulong Marcos, wala tayong magagawa. So, congratulations, Director Matibag, Outstanding Public Servant Award. Enjoy your award. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Uncle Roger Binhira nga taga Barangay Tikalaan, Pork-Tres, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na og buslot og muna ni ang iyang atupan karon. Pulihan ni karon niya sa gitabang sa iyahang yero. So kini si Uncle usa ni siya ka balo. So muna ni ang iyang kahimtang. So muna ni ang gitabang yero nga 5 ka buok nga di 8 nga iyang ipuli sa iyang atop karon. Ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakaatop na gyud si Uncle. Salamat sa Ginoo nga nakatop na gyud ko sa akong kusina nga gaulan na. Sa pagtungod sa pagtabang sa inuganian. Pagtabang sa sin. So pila na to ka tuig Col ang imong atop nga yero nga mabuslot na? Lalo, 20 na katuig ang akong atop nga sin nga buslot na. 20 na to ka tuig. Oo, so nga naman Col sulod sa 20 na ka tuig wala gyud ka nakapuli og atop. Wala ko nakapuli sa akong atop tungod sa akong mga bata nga eskwela. Tungod lagi sa kalisod na inayom-ayom tanan ang pangita. Pag yun yung natabang para sa ako
Salamat yun kayo sa Ginoo. Salamat kayo, Col.